Bayan mga kapartners at sa mga oras po ito, live po nating makakasama dito po sa studio ang alkalde ng Pandag, Maguindanao del Sur, si Mayor OG Balayman. Mayor, good morning at welcome po dito sa programang Pulso ng Bayan ng SMNI. Good morning, Jed. Good morning, Edmar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opo, Mayor, ito napaka-interesting unang-una sa lahat Pandag, Maguindanao del Sur. Sa Mindanao po ito mga kababayan, sa lahat ng ating mga kababayan. Kumustahin muna natin ang kasalukuyang sitwasyon ng Pandag ngayon na Mayor pagdating po dito sa kapayapaan at kaayusan naman. Alhamdulillah, at after ng national election noong May 2025 ay payapa, tahimik ang munisipyo ng Pandag, and at least we are still thriving to become a transformed municipality na ma-upgrade pa namin yung estado ng pamumuhay ng aming mga kababayan, and at the same time ay magawa yung trabaho sa pamamagitan ng good governance na ating pinapaano doon. Opo. Ano-ano yung mga programa po ninyo, Mayor, para po sa ating mga mahihirap, lalo na dyan po sa mga liblib na barangay, dyan po sa Pandag? Well, primarily, ang aming ano talaga is plataforma yung Pandag. No? It means peace, agriculture productivity, and infrastructure development, and accessibility, and yung good governance. So, dahil ito sa history ng aming munisipyo na dati naging war-torn itong aming munisipyo. So, kaya yung pangunahin talaga natin is yung peace. And because of that, we created a Council of Elders na lahat ng mga native inhabitants ng munisipyo na doon sa mga kabarangayan ay nilagyan natin ang mga tao para isettle yung mga small conflicts within the families or within the community. Pangalawa, yung productivity ng agriculture. Dahil nga 93% yung aming munisipyo na agriculture. So ito yung ini-strengthen natin with the help of the MAFAR BARM. Ay namimigay kami ng mga libreng abono, mga fertilizers, mga binhi para sa ating mga farmers at yung mga ginagamit na rin para sa mga net. Pagdating sa infrastructure, Jed, yung munisipyo ko pagpasok ko dyan, Kalakat, if you know Kalakat, yung galing sa African Leaves, yung Municipal Hall building. And now, meron na kaming isang magandang pinagmamayabang ko na rin, no? In a sense, dahil ito na siguro yung pinakamagandang structure sa aming munisipyo, itong Municipal Hall building namin. So dahil nga mahirap yung aming bayan. And yung accessibility, we build bridges, not only roads, but we build bridges coming from the 20% development fund of the municipality. Because in my assumption, in 2024, ang limit sa amin ng Department of Budget and Management is 20% lang ng development fund. At dahil marami tayong gustong gawin sa munisipyo, ginawa natin itong 32% para lang magbigay natin sa ating mga kababayan kung anong kailangan na infrastructure development. And because of the good governance na ina-advocate natin doon sa munisipyo, ay lahat nito naging possible with the help of Allah Subhanahu wa Ta'ala and ating mga constituents. Mayor, paano po ninyo tinitiyak o sinisiguro na lahat po ng pondong ng munisipyo ay nakakaabot direkta mismo doon sa mga residente? Dati kasi akong administrator ni Governor Bay Maria Mangudadato, the former governor. So alam ko na kung paano patakbuhin. Yung rank and file, pinanggalingan ko yan hanggang sa naging technical and managerial level na. So alam ko kung paano patakbuhin ang isang opisina because I've been there. Alam ko kung paano pagagalawin at kung ano yung magandang activities. Kaya yung monitoring ko sa lahat ng pondo, na-ensure natin yun sa ating Opo. At napakaganda, Mayor, dahil yung Pandag may sarili palang kahulugan. At Yes. isa sa mga nabanggit po ninyo doon, yung agriculture muna. Yung agrikultura ba ninyo ang mas marami? Ano bang may pagmamalaki ng Pandag? After, nung panahon kasi, 90s, meron kami dyan yung tinatawag na La Frutera, na ng Unifruti ito, yung kila John Perrine. And after that, nung nag-close ang La Frutera, ang daming nakatiwangwang na ng mga lupa. So, nagtanim yung mga tao doon, naging grower sila ng banana.
At kasama na ako sa naging growers ng banana. And we are exporting from Pandag to China. Wow. So yung produkto ng Pandag na banana, nakakarating na sa China. And when I was in Hong Kong, nakita ko yung namin, sabi ko parang saging namin ito ah. Nasa Hong Kong na? Nasa Hong Kong na. Wow. So nakakatuwa dahil proud tayo dahil ang pinanggagalingan from China ng majority ng kanilang banana is from our place. Wow. From Mindanao. Oh. Gaano karami ito, Mayor, at kakaabot naman po kayo doon sa demand? Nakukuha naman ninyo yung demand abroad in terms of dong saging? Pandag alone is more than hundreds ang plantation namin doon ng saging. Ang malaking kompetensya natin sa banana is ang Vietnam. Dahil yung geographic location ng Vietnam is talagang malapit sa China, yung geographic location nila. So tayo medyo ibabiyahe pa. Pero dahil nga may season doon sa Vietnam, pag wala na silang supply, sa atin na kumukuha at nakakadictate na tayo ng presyo. So sa Pandag, ang Pandag ba sa lahat ng munisipyo yung may pinakamalawak na farm ng saging? Sa tingin ko sa Maguindanao, ang Pandag ang may mga malawak na growers. No? At kasama namin dyan yung Municipality of Paglas. Pero nandiyan ngayon sa Pandag yung malawak na sagingan. At tiyak na marami pong mga kababayan natin doon ay talagang nagkakaroon ng trabaho, hanap buhay. Yes, so dahil yun sa akin, privately owned, although niregister ko yan sa Securities and Exchange Commission, but karamihan na rin, dahil nga marunong na yung iba doon na nagtrabaho sila sa La Frontera before, meron na rin silang sarili nila yung mga farm nila. Ang tawag sa amin mga growers ng banana. Baga, binibigyan ba sila, ganito ba yung proyekto niyo? Binibigyan niyo sila ng lupa or binibigyan niyo sila ng lupa at yan ay pinapaunlad at minamanage ng mga residente, yung mga growers na yan? Paano ba ang proseso? Sarili nila yung lupa. Actually, nung sa La Frontera before, nirent ng La Frontera. So, sarili nila yung lupa. So, dahil nga may skills na sila, may knowledge na sila, dahil nanggaling sila sa La Frontera, yun na yung pinagtuloy nila doon sa kanilang mga lupain. At sana nga hindi maapektuhan ng negosyo ng Pandag, Maguindanao del Sur, Mayor, sa tensyon nga nangyayari, problema natin, relasyon natin with China at Pilipinas. Yes, that is true. No? So far, binibili pa nila yung saging sa Pilipinas. So sana hindi na nga tayo maapektuhan yan. At bukod sa China, may mga iba pa kayong mga lugar na plano po ninyong padalhan o i-export itong mga produkto po ninyo? Well, I've talked to some of the investors at mga buyers. Ang potential is Korea na pwede pa nating pagbigyan ng pagbentahan ng saging. At meron din kumausap sa akin na from Korea na pwede rin daw mag-export doon sa Japan. Pero niluluto pa namin yung arrangement. Opo. At maganda po dahil siguro yung mababa po yung bilang ng krimen na meron kayo sa Pandag dahil halos lahat ng mga kababayan siguro natin doon ay may mga trabaho, may mga hanap buhay, may mga proyekto po kayong binibigay sa kanila. Yan yung struggle sa ngayon, no? Dahil kulang yung kabuhayan. At dahil nga rin dito sa ating mga infrastructure programs, kahit pa paano nabibigyan natin yung mga nitibo ng lugar na magkaroon ng kabuhayan sa pamamagitan nito ng mga trabaho sa construction at doon sa farming at sa fishery na ating mga program sa munisipyo. Kumusta naman po yung edukasyon naman po ng ating mga kabataan dyan po sa Pandag? Maganda yan dahil sa munisipyo ngayon, ongoing yung free let review sponsored by the LGU. So, meron tayong 100 na let reviewees na nandoon ngayon sa training center ng munisipyo. Ini-sponsor natin yung kanilang review. And aside from that, meron din hong binabayaran ang munisipyo. May obligations tayo sa lahat ng mga honor students na free yung tuition fee nila at meron pa silang monthly allowance sa LGU mismo nanggagaling. Yung mga kabataan natin dyan sa Pandag, paano naman po ninyo hinihikayat po sila na makilahok sa mga programang pangkomunidad? May kinreate na kami ng Magungaya Youth. Dahil nga, number one na program natin is yung livelihood nila. Yung may pinamili ako ng mga equipments na gagawin nilang bricks. So, na-organize namin itong Magungaya Youth sa munisipyo para ma-engage namin sila into livelihood trainings at kikita sila doon sa paggawa ng mga bricks. By next year,
magiging operationalize na itong program natin na ito. Alam ko ang Maguindanao del Sur ay kilala din po sa zero billing. Walang binabayad yung mga pasyente, hindi lamang mga taga Maguindanao yung nakakabenepisyo, kundi maging yung ibang mga kalapit po ninyong mga lugar ay talagang nakakabenepisyo po sa libreng health programs po ninyo dyan. Actually, Sultan Kudarat. Sultan Kudarat. Sultan Kudarat, yung zero billing, yung walang cashier. No? Pero ang mga pasyente niya, karamihan galing ng Maguindanao. At galing ng neighboring province. No? So, magandang programa ito ng Provincial Governor ng Sultan Kudarat, si Dato Pax Ali Sangkyo Mangudadato. Dahil nakikater niya kahit yung hindi na taga doon mismo sa Sultan Kudarat. Practically, magkatabi yan eh. So, halos karamihan ng pasyente doon galing ng Maguindanao and other provinces. So, happy tayo dahil ito yung tinitingnan natin na sistema ng panggobyerno, yung mga katulad dito. Sa munisipyo ko, ang binibigay ko dyan, pag nanganganak na galing ng pandag, in-encourage ko sila doon sila mga anak sa RHU. Wala silang bayad, bibigyan ko pa sila ng 3,000 pesos. No, bibigyan ko pa sila ng 3,000 pesos. The purpose really is to encourage them dahil nga yung population gusto natin mapaangat doon sa munisipyo. At the same time, matulungan natin yung mga... Pag hindi na kaya ng RHU, doon ko pinapadala sa Sultan Kudarat Hospital. Oo nga po. Pero sa ngayon ba, Mayor, bago ko lang ipasa kay Partner Adbar, ano ba yung mga programa pa at mga proyektong aabangan ng ating mga kababayan po sa lugar ninyo? Upcoming yung aming anniversary. Sa January 12 to 17 yung aming Open Invitational Basketball League. No? At pero din kami yung mga Mr. and Miss Pandag na usual na ginagawa namin pag anniversary. But pagdating sa infrastructure, we will going to build yung aming recreational center and yung sanitary landfill. No? By next year, nakaprogram ko na sa annual investment plan namin na yung sanitary landfill at merong mga recreational centers na nagagawin. Nandun na yung mga senior citizens park na yung plaza namin. Dahil nga, pagpasok ko dyan sa munisipyo, halos walang infrastructure eh. No? Even the municipal government, municipal hall, wala eh. So, kailangan kong i-put in place lahat ng government infrastructure and at the same time, itong recreational facility. So, unti-unti, dahil nga, sabi ko nga kanina, 32% ang ginawa kong ng development fund namin. Hindi ko siya nilimit ng 20% lang because it is not prevented by law or it is not prohibited. So, para mapalakas lang at maparami ko yung matatapos namin sa munisipyo. Mayor, magandang umaga, may buntag, no? Lawakan ko lang po yung scale, no, lang, lalo na dyan sa Mindanao po, no? Marami pong mga naipahayag, lalo na yung former administration na mga infrastructure dyan po sa Mindanao at kabilang na po dyan yung inaasam na talaga ng Mindanao, yung railway system natin po, no? At sad to say, walang budget for 2026 ang dalawang railway system po natin, no? Diyan sa north and south sa Mindanao. Yung railway system is yung Tagum, Davao City, Digos Line, meron ding Villanueva, Misamis Oriental, Cagayan de Oro, Laguindingan na airport. Sa tingin nyo po, nasaan na ang Mindanao pagdating po rito and bakit kailangan na mas ibuhos pa yung atin pong mga infrastructure dito sa Mindanao, considering marami ring mga third-class municipality, mga kagaya po ng bayan po ninyo at marami pang mga naitatalang ding mga may hirap na mga lugar po dyan sa Mindanao, sir? Ang pagkakaalam ko niyan, no, it was introduced during the time of Duterte na magkaroon na nga ng railway system. Yung lugar natin sa Mindanao is food basket yan ng Philippines. Pero pagdating sa infrastructure, parang left behind tayo. Kaya napanood ko yung isang congressman na nagwawala na dahil nga na-decline yung railway system na yan. Pero dito sa Luzon, meron. No? Pero sa atin, sa Mindanao, hindi pinagbibigyan. Laking tulong ito sana, no? Dahil nga doon sa Mindanao, makikita nyo, kulang yung mga sasakyan dahil yung kalidad ng buhay doon, yung poverty incident masyadong mataas. At isang pinakamabisang sana dito is yung public transport.
ma-strengthen. And with this railway system na ito, kung maibigay sa atin sa Mindanao, hindi na mahihirapan yung mga kababayan, lalong-lalo na sa pag-transport ng goods at very strategic yung paglalagyan sana dito sa western at northern Mindanao portion. No? So sad to say, ganun nga, sayang na hindi equitable yung pagbibigay ng infrastructure development sa buong Pilipinas. Opo, at kung makikita natin yung mapa na yan, hagi papunta sa inyo rin eh. So kumbaga malaking tulong talaga po, Mayor, itong mga ganito. And nabanggit mo nga, napakalaki ng contribution sa GDP sa Pilipinas ng Mindanao. At hindi lang nababanggit nyo po yung food basket, pati yung mina. Marami din po dyan na nai-remit lang dito sa Central. At medyo yung balik, medyo kulang ba? Yes. That's the reality. So, sana no, ma-realize nila na hindi naman tayo pabayaan sa Mindanao. Opo. Ngayon, dito lang po sa image po ng Mindanao. Sa mahabang panahon, alam natin na nagugulo ang Mindanao pagdat mayroon pong paganda sa Mindanao. Noong merong umupo na taga Mindanao, bumuti yung imahe, gumanda, meron ng peace and order. Sa kasalukuyan po, sa kabuuan, sa monitoring nyo po, nasa na ngayon? Kumbaga, napanatili ba yung ganun na imahe? And ano rin po yung masasabi nyo po dito sa recent naman na pangyayari dito po sa Australia na nababanggit na naman yung southern part ng Pilipinas ang Mindanao na for sure baka maapektuhan na naman po yung atin pong ekonomiya dyan lalo na pagdating po sa turismo po, Mayor. Yun nga, yung stigma. No? Pag sinabing Mindanao, magulo. Actually, ang Mindanao hindi naman talaga magulo. But yung stigma na naikabit sa Mindanao, yun yung hindi natin nako-combat. No? Tama yung sabi mo, ngayon na nga, meron na namang issue. Although, ang sabi is nandoon lang siya sa isang hotel at hindi naman sila lumalabas. Pero bakit pumasok pa sa Davao or sa Mindanao? Na ang gusto natin dito is ang Mindanao dahil nga nung previous administration is na-uplift na natin. And even during the time of Governor Mangunda Dato sa Maguindanao, na-uplift na rin at nababago na sana natin ang imahe ng Mindanao. Na ang Mindanao is a thriving island na gusto na natin is mapaangat na ang buhay ng mga tao roon. But suddenly nangyari ito. Tong sa Australia na kinawawa yung mga image ng Mindanao na naman. But I think that is an isolated case. No? Hindi naman porket pumasok ng Mindanao, ayun na, hindi natin alam what's behind. Kung bakit pumasok ito sa Mindanao, na wala namang ginawa doon sa Mindanao at na-trace na ng siya na yung namaril doon sa Australia. Maybe because, they want to blacken the image of Mindanao or something else. Opo. Napag-uusapan po yung turismo, sir. Sa inyo pong lugar, sa inyo pong bayan, ano po ang mga turista, klase ng turista natin? Local ba? Or sa mga kapitbahay ng mga lugar? O di kayo mayroon din bang mga foreigner? And ano rin po yung may pagmamalaki natin para at least bisitahin po ang lugar ninyo dyan po sa Pandag? Sa amin, agritourism no, sa munisipyo ng Pandag. And may manakanakang mga foreigner na pumunta doon, mga Asian. Noong 2023, may Korean na namimingwit doon sa Buluan River, doon sa munisipyo namin. At may mga Chinese din na pumapasok sa munisipyo because they really want to look at how we operate yung banana dahil nga maganda na yung operation ng banana sa munisipyo. Opo. Huling topic ko na lang po, Mayor, no? Patungkol po dito sa halal industry po natin, no? Sa kabuuan sa inyong pong lugar at sa kabuuan po sa Pilipinas. Ano po ang masasabi ninyo? Meron pa bang needed, kailangan na pagbutihin sa ating pong halal industry nang makahimok pa tayo ng more? Dito kasi marami din po tayong marami tayong mga bansa rin na mga Muslim countries na bumibisita rin dito. Kaso lang yung sa halal industry kamusta?
Sa accreditation kasi ang nagiging problema dyan, Edmar, dahil nasa NCMF ang authority ng accreditation ito. And dahil nga siguro more than 10% lang ang population ng Islam sa buong Pilipinas. But kahit saan ka pumunta, lalo na itong BIMP IACA, dapat ma-strengthen nila yan. Na isama sa program nila itong pag-strengthen ng accreditation or nitong halal industry. Dahil kami, kahit saan kami nakakarating, kahit even parts of Mindanao, may mga portions doon na hindi rin ganun sila ka-aware sa halal industry. So very sensitive na usapin. But for me, dapat ma-strengthen yung accreditation. At hindi lang yung very shallow lang na pag-analyze dito sa ng halal industry. Dahil kung tutuusin, from farm to plate yan, itong halal industry na dapat nakikita na doon, nababalidate na ng ating mga accreditors. Opo, Mayor. Pero sa ilalim po ng pamumuno ninyo ngayon, ano yung, kung kayo'y may panawagan sa gobyerno, ano yung may malaking hamon po na kinakarap o suliranin so far sa ngayon na dapat ay tulungan kayo ng national government at para mapaunlad at maging matugunan lahat po ng problema po ng lugar? Dapat yung infrastructure development pagdating dito sa Mindanao, tulad ng railway system and other infrastructure programs, dapat ma-strengthen yan. At mabigyan tayo ng patas na alokasyon sa pondo ng Pilipinas. At lalong-lalo na yung pagpapaangat ng ating ekonomiya. Kawawa ang Pilipinas, ang dollar tumataas. So, ang punot dulo nito dahil sa corruption na naririnig natin na masyadong maingay sa social media and even sa mainstream media. Pagtulungan natin na alagaan natin ang Pilipinas at maibalik yung dignidad ng mga Pilipino dahil ang kawawa dito yung next generations natin. No? Pag tayo ngayon kawawa na, mas lalo pa yung mga anak at mga apo natin. Pero yung mga programa naman, yung lahat ng tulong mula sa national government, nakakaabot naman ho ba sa inyo? Well, very peculiar kasi sa amin dahil farm kami. Meron kaming sariling block grant. Ang panawagan lang natin sa national government is yung implementation ng Mandanas ruling. No? Dahil nagkakaroon kami ng operational lapses and even administrative lapses doon sa mga line agencies sa aming mga munisipyo dahil nga hindi sila devolved sa aming munisipyo at wala kaming control doon sa mga line agencies doon sa amin. So pag na-implement itong Mandanas, if we really want to have an effective leadership doon sa munisipyo, dapat ma-devolve sa amin yung mga agencies na ito para mabilis yung response doon sa mga pangangailangan ng mga tao. Hindi ho ba kayo nahihirapan? Malaking hamon ngayon dahil siyempre may mga issue ng korupsyon. Hindi ho ba maging matagal po ba yung tulong at pag-unlad sa lugar? Well, basically, talagang may delays dahil nga inaayos nila sa taas yung mga problema. Ito nga yung gusto natin na ang pangangailangan ng tao, immediate yan eh. So pag immediate ang pangangailangan ng tao, dapat immediate din ang response. So dahil dito sa mga issues surrounding our government and even yung politics na masyadong malakas ang politika. Hindi na yung governance ang inaatupag natin, kundi yung politika na. So after sana ng eleksyon, wala na munang politika at trabaho na lang sana muna yung gagawin ng bawat isa. Sa Pandag ho ba, Mayor, madalas ho ba kayong may baha pa? Binabaha ba kayo dyan? At tuwing bumabaha, may mga flood control projects naman po kayo dyan? Touch basin kami. No? From Davao Occidental, Davao del Sur, bumababa sa amin, papuntang Ligawasan Mars. Ang tubig galing sa Coronadal, Tantangan, and Buluan, Dato Paglas, dadaan yan sa amin, sa munisipyo namin bago pumunta ng Ligawasan Mars. Dahil dalawang rivers ang nasa akin. So, kaya nung nag-usap kami ni Secretary Vince during the Mayors for Good Governance na forum sa DPWH, sinabi ko sa kanya to na dapat magkaroon ng desilting ang Buluan River papuntang Ligawasan Mars. Meron kaming
200 meters na flood control. So hindi ito na itutuloy. So sana, because of this issue, laking tulong ng flood control. No? Yung mga sakahan ng mga tao, nasi-save natin. So tinignan ko nga yung epekto nung malakas yung baha doon sa amin. Nakita ko, sabi ko, sayang hindi na itutuloy itong flood control na ito. Nagre-request pa naman sana ako na madagdagan pa yung flood control doon sa amin. Dahil nga ang laking tulong, nasi-save natin yung bahay, pati yung sakahan ng mga tao. But because of this issue, nasira yung momentum sana na mapaganda na yung lugar. Anong pangako ni Secretary Vince? At gaano naman ho karami yung mga nakita po ninyong mga problema po sa flood control projects doon? Pinakilala niya sa akin yung undersecretary na to take care of our issues doon. Dahil nga yung sa amin, yung pondo ng flood control hindi naman galing sa national government. Galing sa BARM government yon, galing sa Ministry of Public Works. Isa kasi na nireklamo ko sa kanya doon is yung aming Maharlika highway doon, yung national highway namin na sira-sira na yung kalsada. Pero nagsabi siya sa amin during the forum na i-strengthen yung desilting ng mga rivers. Kasama yun sa program niya na pinresent niya na magkaroon ng desilting yung mga existing rivers para mawala na yung baha daw sa buong Pilipinas. Oo, kasi nga, agriculture yung pangunahing po ninyo, pangkabuhayan doon at marami po sa mga, at saka kayo nag-e-export na rin. Hindi naman ho nakaka-apekto yan. Tuwing may mga pagbaha kayong nararanasan, hindi naman naapektuhan yung mga ani ninyo or yung mga sakahan po ninyo doon. Hindi siya nakaka-apekto in a sense dahil nga ang bananas kasi dapat sa mataas na lugar. But hindi ka nakaka-expand na marami pa dapat na potential na taniman ng saging pero dahil sa pagbaha, hindi mo na pwedeng taniman dahil kalaban ng saging baha eh. So, imbis na mapalakas pa natin or mapalawak natin yung operation ng banana, being our industry in the municipality and in the province, nalilimit tayo dahil dito sa problema na ito na dapat naman nasusolusyonan ito. Dahil may gobyerno tayo, may pondo ang gobyerno na dapat nabibigay sa atin yung tamang proyekto, tamang infrastructure development. Pero dahil sa mga issues nito, apektado. Hindi lang ng munisipyo, kundi yung entirety ng population sa Pilipinas, apektado. Opo, at kabilang po yan doon sa magiging priority ninyo next year. Yeah, kasama ho. Every year nag-allocate ako ng pondo para sa desilting ng mga rivers na ito. Lahat ng waterways namin inaayos. No? So, inshallah by next year, may ibsan na natin. Lalong-lalo na pag pinagtulungan ito. Hindi lang ito kaya ng isang munisipyo. Pero pag nagtulungan ng munisipyo, probinsya, regional government, and even the national government, wala tayong magiging problema sana. So, yung nakikita sa screen, yan yung hiniram ko na dredging machine. Kayo na lang nag-i-initiate. Yes, hiniram ko sa DPWH Region 12. Pero ako na yung naggagas, nagkukrudo niyan para lang maibsan itong problema sa baha. Napakalaking problema ang pagbaha dahil sa amin, nag-i-stay yan for how many days. So nasisira yung mga sakahan ng mga tao. Yung exit niyang papuntang Ligawasan Mars, nare-restrict na, limited na yung pagpasok doon sa Ligawasan Mars. Kaya chances are, hanggang highway ng Buluan, nagkakaroon ng pagbaha. Dapat ramihan pa siguro, dagdagan pa ng marami para mas papabilis yung dyan. Yun ang sinasabi ko. Pag merong initiative ng munisipyo, province, regional government, and even the national government, mas malaki matatapos din ganyan. Isa lang ang nag-ooperate na dredger. So kung madami yan, imagine kung gaano kabilis sana ang operation, malaking tulong, malaking ginhawa sa ating mga kababayan. Mayor, may plano ho ba? O wala pa po bang plano dyan sa BARM, yung i-develop yung Ligawasan Marsh para, kasi potential for gas and oil reserves yan, di ba? So far, wala pa akong narinig. Although may narinig ako na nagkaroon ng contract signing. I don't know if that is sa Ligawasan Mars or other parts of BARM. Opo. Kasi siyempre, maging malaking din yan, source na fund para sa taga Mindanao. Food basket at maraming makukuhang resources mula sa Mindanao, Mayor. Yan ang yaman ng BARM, itong natin, mga oils. Opo. And, ang problema lang, parang hindi masyadong nararamdaman ba ninyo or anong masasabi ba ninyo doon? perhaps hindi pa nila focus ang exploration ng Ligawasan Mars. Dahil ang focus nila ngayon is yung building infrastructure pa.
Opo. Siguro, Mayor, ano ba yung gusto mong ligasiya na dapat maalala ng ating mga kababayan dyan sa inyong pong lugar? First is yung peace and order. Peace and order. Dahil nga nagkaroon ng opresyon sa aming munisipyo way before. No? History ng aming munisipyo yan. And at the same time, itong infrastructure. At gusto natin mapaangat din yung ating kalidad ng edukasyon sa munisipyo. At makita na may mga buildings nang naitayo sa amin. That's why we are building roads, we are building bridges, we are building infrastructure, yung mga vertical na mga projects. And for the first time in the history of our municipality na nagkaroon ng public market. Dahil wala kaming public market. Wala pa kaming gymnasium dati. Ngayon, meron na kaming gymnasium sa munisipyo. Galing yan sa pondo ng munisipyo. Gusto natin maiparamdam sa tao na ito ang totoong itsura ng gobyerno. Kaya't masaya tayo dahil sa nakita nila yung ating vision sa munisipyo. Kaya tayo na re-elect nitong election na ito. At naniwala sila na kaya natin gawin kung ano yung mga pinangako natin or pangarap natin para sa munisipyo. Siguro, Mayor, yung mensahe mo na lang para sa ating mga kababayan, lalo po dyan sa Pandag, Maguindanao, at siguro maging sa national government, kung meron man, nasa inyo po ang pagkakataon, Mayor. Maraming salamat sa ating mga kababayan, sa mga Pandagueños na patuloy ang kanilang suporta sa ating liderato at tayo nagpapasalamat din sa kanilang kooperasyon at kung ano man yung mga pangangailangan ng ating mga constituents. Alam naman nila kung saan sila pupunta at may bibigyan natin ng tulong. Sana rin sa yung regional government natin at sa national government ay patuloy na bigyan ng kalidad na serbisyo ang ating mga kababayan upang sa ganon ay mabawasan yung kahirapan sa ating lugar. Napakadali lang yan sa economy. Magbigay tayo ng mga infrastructure projects para magkaroon ng maraming trabaho at iikot ang pera ng gobyerno. Sana wala masyadong underspending dahil ang kailangan is gastusin ang pera ng gobyerno para sa ekonomiya. Gastusin ng tama, ibigay ang tama, ibigay ang nararapat para sa mga tao upang sa ganon matulungan natin at uusbong naman ang Pilipinas. Invite nyo na rin po, Mayor, siguro, ang ating mga kababayan. Kasi alam ko, next year, January, may festival po kayong darating. On January 12 to 17, we're going to have our open invitational basketball at opening ng ating 19th founding anniversary sa 17. At maraming programang nakalaan from a very small municipality trying to be a thriving municipality at magiging progressive. Gusto namin ipakilala ang Pandag na hindi magulo na lugar, kundi nagkakaisa ang mga tao at ang gusto namin ay magiging successful ang aming bayan, yung aming mga constituents ay magkaroon ng maraming professionals, mapaangat namin yung antas ng edukasyon. At saka marami kang tourist destination doon. Tourism destination na maaaring puntahan? Ang focus namin sa tourism is ngayon sa agri-tourism kami. At by next year, masisimulan namin yung Lake and Marsh View na ng munisipyo yan. Gagastusin ng munisipyo. Pag nasa taas ka, may kita mo ang Ligawasan Marsh at ang Buluan Lake. No? Kaya Lake and Marsh View na tourist destinations sa munisipyo. Alright, Mayor, at saka maganda yan dahil pagdating ng mga turista po doon sa inyong lugar, yan, package na po lahat yan na makikisa po sa festival po ninyo. Maraming salamat po muli sa inyo pong oras sa Mayor at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon sa ating mga kababayan. Mga kababayan, si Mayor Ogie Balayman ng Pandag, Maguindanao del Sur ang ating pong nakasama na pakinggan ngayong umaga.